Alright, isang mapagpalang tanghali sa inyo pong lahat at welcome dito sa ating programa The Baptist Lunch. Alright, so salamat po sa Panginoon at tayo po ay nagsama-sama upang muli ay ma-educate patungkol po sa salita po ng Diyos at the same time din po mga kapatid ay muli ay maging pagpapala po para po sa inyo. And salamat sa Panginoon at ako po ay napaintulutan na maging guest host. Guest dito po sa ating programa. Kaya salamat po sa Panginoon at nakasama ko po itong aking mga naggagandahang mga host dito po sa ating programang The Baptist Lunch. It's a Mother's episode. So, might as well, sa lahat po ng mga nanay po dyan, ay mag-tune in na kayo. No? Mag-tune in na at matuto tayo dito. Maganda po yung ating pag-uusapan. No? Kaya, I do believe that this program ay patuloy nagiging blessing po para po sa inyo. Okay? So again, hayaan ko muna makabati ang aking mga kasamahan ko po dito para po sa inyo. Sige po. At Ma'am Cynthia. Magandang tanghali po muli sa inyong lahat at andito ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition. Talaga naman, panibagong paghuhukay ng ating mga karanasan at mga mararanasan pa. Opo, kaya maraming salamat, Sir Conrad, for this time na kayo ay aming makasama. At syempre sa ating mga viewers, nakita ko, ngayon ko lang uli nakita. Hello, Ma'am Joy Rico fresh from Mindoro. Talaga naman, parang na-miss namin kayo, ha? At saka yung ating mga asawa ng mga missionaries natin. Si Marie Chris, naging present yan. Hello, at saka may isa pa ako nakita ito. Hi, Emeline. Hi. Ito yung inaanak. At syempre, Sister Blessing, si Ma'am Belia Quinones, Sister Maisel, at sino pa ang ating mga, si Sir Cesar. Talagang, sumulpat ka ulit. Thank you, sir. At saka kay Ma'am Beng Tike. Hello, nasa malayong lugar ng Afpobay. At kaya, muli, keep on tuning in and pass the link. Siyempre sa aking family. Hello, Trisha, na nakikinig siya ngayon. Si Brother Noel. Sana makinig ka ngayon. Kalalabas lang niya sa pagtuturo dito sa PSS. Hello, Sir Noel. At saka si Pauline, preparing na yan pagpasok niya. Mamayang 2:00 ang pasok niya. Magandang tanghali po sa lahat at sana'y patuloy kayo magbigay ng inyong mga comments at sisikapin po namin na mabasa yan. Yan. Thank you so much, Ma'am Cynthia. Sige po, Ma'am Arnelli. Hello, good afternoon sa inyong lahat. Isang malamig-lamig na tanghali ngayon, 'di ba? Sana'y nakapaglaba kayo bago lumamig ang panahon. Tama. Medyo kumukulimlim na Kumulimlim na, pero kanina po umaga ang init-init po. Sobra. Kaya sigurado ako yung sino mo nakapaglaba kanina natuyo na. Tuyo na. Baka tutong na nga Ligpitin nyo na dahil baka maulanan, sayang. Hello po, Ma'am Sheila Haramillo from Baguio City. Hello, Ma'am. At si Ma'am Helen Kapundan at si Ma'am Cecil Ampig. Yan ang mga suki natin na viewers. At syempre, si Ma'am Imelda sa Davao City. Mayong udto kanimo diha, Ma'am. Sa aking cousin sa Davao City rin, si Zay. At yung isa ko pang cousin na in-invite ko manood, si Rai naman, nasa Ozamis. Hindi. Miss Samis Occidental. Ayan. Palakasan nyo yung mga, para marinig ng kapitbahay. At sa lahat ng mga suking taga-subaybay ng The Baptist Lunch, at welcome back, Sir Con, sa ating our program. Naninibago ako, nasa gitna ako ngayon. So, good afternoon po kay Pastor Hill kung nanonood po kayo. At sa lahat ng mga viewers, salamat po for joining us again ngayong tanghaling ito. Huwag po kayong aalis dyan dahil very interesting ang ating topic ngayong Tuesday afternoon. At enjoy your lunch habang kumakain kayo at nagdidiskusyon tayo. Ay, happy birthday nga pala! Happy birthday! Yes, kay Ma'am Grace na nasa Canada.
Happy At si birthday, Sir ma'am. Maki. Kamusta ang weather dyan? Ayan. Tsaka si Sir Maki. At si Sir Maki, nandito Yeah. lang siya. Oo. Happy birthday po sa inyong dalawa. Ayan. At belated happy birthday kay Cassidy kahapon. Yun, tama. Yun. Okay. Birthday din ni Simeon. Ay, Opo, si this Myong coming, sa Sabado. this coming Saturday. Pinakyaw Yan. ang July. Puro sila Actually, July. binalak ko talaga yun. Grabing plano. Planong-plano Binilang ko talaga yun eh. So, dalawa lang talaga kayong December ni Oo, dalawa lang aming bear ni, ni Chloe. Chloe. Oo. Ibig ba sabihin nun, period na? O hindi. Tapusin Tama pa na. yun. Tapusin Hindi, na ang dapat kailangan tapusin. pa na isang lalaki. Para balance. Para balance. Yeah, sa lahat po ng mga nag-celebrate ng birthday dyan, happy birthday po. At sa mga mag-celebrate pa, sila Sir Jao. Ayan, Sir Jao. Ayaw nga. Oo, 20, ano po yan? 23. Ay, 24. Advance 24 happy yan, birthday, Sir Jao. Kung Ayan. nanonood si Ma'am Yang, pakiabot Also po si ang aming greetings. Sir Alfonso Owera. Ayan, kahit pa paano, nagbe-birthday din po yan. Pagbigyan po natin kahit pa paano, ay inuluwal din po yan. No? Yan, yan po ay nung sa 20, kasabay ni Simeon po, kasama ang palad, no? Oo nga pala, no? Okay, so again sa lahat po na nag-celebrate ng birthday dyan, happy birthday. Sana mabusog nyo kami mamaya. Okay. Alright, so maganda po yung ating pag-uusapan for this afternoon, mga kapatid. Kung gusto nyo pong feel free na magsabi po ng inyo pong mga saloobin, ng mga experience po ninyo patungkol po sa tatalakayin po natin. At napakahalaga po nito, mga kapatid. At it's a great topic na dapat po natin mabigyang pansin, lalong-lalo na sa mga mothers. Since this is a mother's episode, ay makita po natin, i-jive po natin or dun sa ating tema, that I may know Him. Yan po ang pinakamaganda po nating tema. Akalain niyo po yun, no? Sa gitna ng maraming problema, sa gitna ng maraming krisis na inaharap ng ating bansa, at higit sa lahat, pag ang bansa ay nagkakaroon ng krisis, ang pamilya nagkakaroon din ng krisis po yan. Oo, sigurado po yan. Medyo maaapektuhan po ang pamilya pag ang bansa ay humaharap po ng mga matitinding problema. Like for example, pag ang gasolina ay tumaas, tataas ang bilihin, mamroblema si tatay sa pagbabudget, mamroblema rin si nanay kung ano nang pwedeng mga ihain. Ihain ng mga putahe dito sa ating tahanan, hindi naman laging pwedeng noodles. 'Di ba? hindi naman din pwedeng laging hotdog or canned goods. So, alam niyo po ba, sa pag-isip na lang ng ulam, medyo stressful na 'yan eh. Totoo yan. Mag-isip tapos pagkakasyahin. Oo, pagkakasyahin mo. Ito sabi, ito muna ha. At kasi ito lang ang kinita eh. Mahal ang pamasahe, mahal ang Amoy-amoyin na lang natin tong hotdog. Natatandaan ko yung palabas noon dati na nakalagay doon yung Yung kay tuyo. Dolphy. Sisingot-singutin lang nila tapos sabay Susubo kanin. susubo. Di ba? Ganon katindi. Well, anyway, so yan po, sasabi ko po, pag humaharap matindi ang pong krisis, kaya nga, ang kagandahan naman ito, sinabayan naman ng tema ng church. Yun ang kagandahan, di ba? Sinabayan ng tema ng church na that I may know Him. Kaya nga ito yung pinakamagandang pinakamagandang tema na isasabay mo yung pagkaalam mo sa Diyos sa gitna ng krisis ng iyong buhay. Yan. 'Di ba? Yun po yung pinakamaganda eh. Kumbaga, sa panahon ng matinding problema ng iyong buhay, dapat mas lalo mong maiangat. Ito na yung the best time na dapat mong masabi na meron tayong Diyos. Yan. Kaya nga, bilang sa mga nanay, 'di ba? Ay yun po dapat dapat nating maipakita sa ating mga anak. 'Di ba? Lalo na sa ating mga chikiting natin or sa mga hindi lang sa mga maliliit po ito kundi doon basta sa inyo pong mga anak. Dapat makita at lalo nyo pong makilala or maipakilala yung Diyos na ipinaglilingkuran po natin. Yun po dapat, mga kapatid. Yan po yung makita po. Pagdating ng problema, dapat kita kay nanay, may Diyos si nanay.
May Diyos si nanay, hindi man lang siya parang nag-aatubili. Pero yung mga ibang mga nanay, parang hindi na magkanda o gaga. Parang hindi na alam kung anong gagawin nila sa pang-araw-araw nila. Pero itong si nanay ko, bakit kakaiba itong nanay kong ito? Parang chill lang, parang okay lang naman siya. 'Di ba? Kaya ngayon po yung kagandahan, kapag merong Diyos tayong pinaglilingkuran at meron Diyos tayong ipinapakita sa ating mga anak. 'Di ba? Yan po yung dapat, yun nga yung sabi bago po kami magsimula kanina dapat yaan yung maipasa natin sa ating mga anak. Yung ganong klaseng halimbawa ng pananampalataya po natin sa Diyos na buhay. Alam niyo po yun, kasi mahirap mga kapatid kung ang isang nanay ay, lalo na kung ang nanay parang hindi niya na alam kung ano kanyang gagawin. 'Di ba? Kapag nagkaroon ng problema or parang like for example, alam niyo po ba minsan ganito lagi nangyayari. Sa tahanan si tatay parang like for example, yung tatay walang Diyos. Alright? Sir, yung tatay kasi namin hindi nagsisimba At hindi po siya talaga nag-i-involve sa church. Ayaw talaga, sir. Hindi talaga maano. Now, ang tanong, yung nanay nag-i-involve. Yun ang the best time para maipakita yung pananampalataya sa loob ng tahanan. 'Di ba? Hindi yung isang nanay dapat hindi like yung tinatalakay ni Doc Sheila last time. Yan. 'Di ba? 'Di ba tama Totoo po yan, ba? sir. Opo. Yung kanyang husband ay hindi naniniwala sa Diyos. Atheist. Atheist. Akalain niyo po 'yon. Now, kung papatulan ni Doc Sheila 'yon na parang unbeliever, Yeah. lalo na magkakagulo sa loob ng tahanan. Yeah. Kaya ngayon po yung sinasabi po natin, now that is the very best time that you deliver or you demonstrate kung sino na yung Diyos sa iyo. Hindi mo ipapakita yung dyablo. Tama po ba? Hindi mo ipapakita na, ay, sabayan ko kaya ito. Ay, ano kaya? Total, wala rin naman siyang Diyos wala na rin akong Diyos. Ngayon, tanong ko sa inyo bilang mga magulang, ano na ngayon ang makikita ng mga anak? Di ba? Ay, wala na. Puro pagtatalo na lang. Kung merong isang nanay na wag niyo pong gawing rason na yung leader ng tahanan ay wala na. Wag niyo pong gawin. Tignan niyo po si Doc Sheila. Sumuko po ba siya? No, hindi po siya sumusuko. Pinapakita niya na talagang merong totoo at buhay na Diyos na pinaglilingkuran po niya. Natatandaan niyo po ba in the book of Timothy? Buksan po natin, puntahan po natin. 2 Timothy. Alright? 2 Timothy chapter 1 in verse number 5. Okay? Alright. 2 Timothy, let's start reading in verse number 5. Sabi po ng Bible po dyan, okay? When I call to remembrance the unfeigned faith. Alright? Take note of that word, unfeigned faith. Wow, what a great word na ginamit po ni Apostle. Unfeigned faith that is in thee, which dwelt first. Saan nakita muna yung unfeigned faith na yon na kay Timothy? Alright, saan muna niya nakuha, nakita? Alright, that is in thee, which dwelt first in thy grandmother. Wow, akalain niyo po yun. Nakita muna yung ganong klaseng pananampalataya, yung genuine faith po na yun, ay nirecognize ni Apostle Paul doon sa kanyang grandmother Lois at napunta saan? Sa kanyang nanay na si Eunice. Sabi nga ng ating mahal na pastor. And I am persuaded that in thee also. Nakita niyo po nakita niyo po yung stages nung kung paano nakuha. Akalain niyo po yun? Kaya nga, it's a great blessing mga kapatid na makita po natin kung paano po nakita ni Apostle Paul yung alin, yung pananampalataya po na yun, nagmula muna, sabi nga dito, in the book of 2 Timothy, nagmula muna doon saan? Doon sa kanyang grandmother. Alright? Akala niyo po yung grandmother. At hindi tumigil yung grandmother. Nakita niyo po yun, Ma'am Marnelly? Hindi tumigil doon sa grandmother Pinakita, nanampalataya, yung ganong klaseng pananampalataya, napunta doon saan? Sa kanyang mother.
At ang kagandahan nito, nakita na rin kay Timothy, na lalaki na. Akalain niyo po yun? Kaya nga, what if na lang kung walang nakita si Timothy na ganong klaseng pananampalataya mula pa lang dun sa grandmother? Just imagine that kind of family. No, ito muna, imagine niyo muna itong ganitong klaseng pamilya, mga kapatid. Imagine niyo po yung ganitong klaseng pamilya na may iisang pananampalataya, may iisang ganong klaseng faith, mga kapatid, na nandoon sa loob ng family. Nakita niyo po yung kung gaano kaganda yung ganong klaseng pamilya. Just imagine, paano na lang kung sa loob ng pamilya iba't ibang pananampalataya. Merong ganito, merong isa na naman ganito, naniniwala sa ganito, merong isa nagsisimba dito, yung isa nagsisimba dito, yung isa nagsisimba dito. Diba? Akalain niyo po, may iba't ibang pananampalataya sa loob ng anggulo. Ang gulo po nun, mga kapatid. Kaya nga po, sabi ko nga, this is the very best time. Kung ganun man ang inyong sitwasyon na ngayon, si tatay, may pananampalatayang ganito. Si nanay, may ganitong klaseng pananampalataya din. Alright. Or sabihin na natin, yung anak, may ganitong klaseng pananampalataya. Yung isa mong anak, may ganun ding ibang pananampalataya. Alright. May ganun po. Nakakasaksi po ko ng ganyan sa mga iba't sa area po namin. Si tatay, ganito ang relihiyon. Si anak, ganito ang relihiyon. Ito ang relihiyon naman ng isa kanyang anak. Akalain niyo po yun? Sabi ko, paano kaya nag-uusap-usap itong mga to? Paano kaya? Kaya nga sabi ko doon sa nanay na yon, na ganong klase, sabi ko, ma'am, ipakita mo na kakaiba yung pananampalataya mo. Para mas lalo nilang Kaya nga sabi ko, saktong-sakto yung tema. Saktong-sakto yung tema ng ating church ngayon. That I may know Him. 'Di ba? Ako nga sabi ko po sa inyo ako personally, 'di ba? Wala rin naman po talaga akong kinalakihan na ganung klaseng pananampalataya. Kaya nandyan po si Ma'am Christy, nakikita nyo po sa comment section box. Kaming dalawa ni Ma'am Christy, ay iba po talaga yung kinalakihan po namin. Lalo na po ako. Wala po talaga akong ganung klaseng kakilalang Diyos sa aking, sa amin. Yung nakita namin ganung klaseng pananampalataya, at least wala po yung ganun mga kapatid, no? Pero sabi ko nga po doon po namin nakita ngayon, nung pagpunta namin sa simbahan, doon namin nakita na kinakailangan namin, lalong-lalo na si Christy bilang isang nanay, na maipakita namin sa aming mga anak kung ano dapat kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Mahirap na lalaki ang ating mga anak na aasa sa material na bagay. Yan po ang nakakalungkot, mga kapatid. Pag ang ating mga anak ay umasa na lang sa mga material na bagay. Na kaya nagkakaroon ng ganito, nagkakaroon ng gamit na ganito, kaya merong ganito, ay sa kadahilanan na ito po ay nakita niyo po yun, yung mga material na bagay, doon po sila umaasa. Kaya nga po sabi ko po sa kanila, mas magandang ipakita natin na ang mga material na bagay na ito ay galing lahat ito sa Diyos natin. Yan po yun. Kaya nga po, napakahalaga na yung pagbabahagi po natin na yan, no? Sa ating mga anak, lalong-lalo na po sa mga nanay po na nandyan. No, wag niyo pong tuldukan ang inyo pong sarili na wala na kasi yung leader namin hindi maayos Alright, yun na nga yung tamang pagkakataon na lalo mong ipakita kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Tandaan mo, unfeigned faith ang nangyari po dito. Alright? Huwag mong isusuko yung pananampalataya mo. Huwag mong isusuko na kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo para lang ma-please natin yung tao or para lang ma-please mo yung asawa mo. No. Huwag mong isusuko yan. Dapat mas lalo mong panindigan, mas lalo mong ipakita na meron akong kakaibang Diyos dyan sa mga Diyos-Diyosan ninyo. Yun po yung dapat natin maparealize, mga kapatid. Kasi yan ang kinakailangan ng ating mga anak. Alright? Yan yung kinakailangan. Kasi yan yung yan yung dapat nyo maibigay sa ating mga. Hindi lang yung material na bagay. Material things are good. Alright? Maganda po yan. Kinakailangan po yan sa pang-araw-araw. Pero kung tatanggalin natin yung ipapakilala nating Diyos, doon nagkakatalo.
Doon tayo hihina, mga kapatid. Doon babagsak ang ating pamilya. Kaya nga mapalad po tayo na meron tayong ganitong klaseng simbahan, ganitong klaseng programa, mga nagte-testimony kung anong ginagawa nila despite of their leaders na hindi maayos. 'Di ba? Minsan ganun ang ending eh. Wala na yung leader namin. Hindi nagche-church eh. Alright. Para ma-win mo siya, natatandaan ko nga yung natatandaan ko itong si Ma'am Leslie rin eh, before eh. Kung matatandaan ko, si Kuya Lamsel, hatid sundo niya lang talaga to si Ma'am Leslie. Dati dito sa church. Pero yung nagkaroon siya ng problema sa kanyang buhay, natamaan siya ng bala, ang ligaw na bala during the New Year's Eve, hindi pa na siya sumuko. Pero pwede naman na siya, magpahinga na lang ako sa bahay. Pero yun pa yung ginawa ng Panginoon na way para lang makarating si Sir Lamsel sa loob ng simbahan. 'Di ba? Kung tayo bilang isang tao, physically susuko na tayo kasi nahihirapan na tayo, pagod na ako. No, hindi wala pong mangyayari. Hindi po mababanggit dito yung sinasabi or hindi makikita sa atin yung binabanggit dito sa Biblia na unfeigned faith na sinasabi. 'Di ba? Yun yung kinakailangan natin maibigay sa ating mga anak. Lalong-lalo na tayo kayong mga mothers sa tahanan, 'di ba? Although sabi nga talagang ang mga nanay ay very emotional. Pero pagdating po dito sa pananampalataya, mas lalo dapat tayong tumibay. No? Merong sakit, merong pighati na nararamdaman, merong mga struggles, but sabi ko nga, huwag mong isusuko yung iyong pananampalataya. Mas lalo natin ipakita sa ating mga anak na meron tayong Diyos. Amen. Para hindi sila aasa doon sa mga material things sa mundong ibabaw po na ito. Alam niyo po ba, yaan ang pinaka magandang pamana na maibibigay niyo po sa inyo pong mga anak. Amen. No? Hindi man ganoon na meron kayong ibibigay na lupain or mga kung ano-ano mang mga material dito sa mundong ito. Kung wala man lang mga kotse kayo ipapamana, anak, ito na next mo sa'yo na tong BMW namin. Wow. Sa inyo na tong Tesla. Pag ikaw ay sa'yo na to. Or paglaki mo, anak, ito. Wala man lang kayong maibigay na mga ganon, no? Tesla lang. Wala man lang kayong maibigay na ganon. At least, yung unfeigned faith mo para sa Diyos, at least man lang yun, no? Ay maibigay mo sa iyo pong mga anak. Maibibigay mo lamang yun. Hindi mo maibibigay yun ng, ito Ayan. diba? Hindi mo ito na yung unfeigned faith ko. Hindi mo maibibigay yun ng ganun, kapatid. Hindi mo maibibigay yun na parang nagbigay ka ng soft drinks or ng bagay sa iyong maibibigay mo yun by demonstrating kung gaano mo nakakilala ang Diyos sa buhay mo. Doon mo maipapasa yun. Hindi mo maipapasa yan ng parang bagay lang na hand over mo lang. No. Maipapasa mo lang yun by what? By demonstrating kung ano nang meron sa pagkakakilala mo sa Diyos. Yan ang napakahalaga bilang isang nanay. No? Although sabi ko nga, ang nanay is emotional, ang nanay ay talagang mabilis lang na talagang mayanig, pero sabi ko nga po sa inyo, with that unfeigned faith, pag nakita yan sa ating mga anak, ay sinisigurado ko po sa iyo, yan na yung the best na maibibigay mong pamana para sa iyong mga anak. Alright? Sige po, baka may gusto i-share dito para sa iyo. Si Ma'am Marnelly po muna. Una po, babatiin ko muna yung ating suking taga-subaybay na birthday Yun. rin pala. Si Ma'am Marie Chris. Oy, Ma'am Marie Happy Chris. birthday! Wow. Amen. Binati si Sir siya. Jao, andyan na, Sir Jao. Happy Sir Advance Jao. happy birthday, Sir Jao. Ayan, Sir Jao Baka naman. Baka naman. Julie. Oo. Mga lang dyan, mga seafoods. Oo. Kahit yung tubig dagat, okay na. Ay, hindi. Ako, ang hihingin ko galing dun sa La Union, yung masarap nilang food galing sa authentic food nilang kebab.
Galing Wow, Saudi. tindi Sarap. Oo, nakalimutan ko. Basta yung may lutong ang Arabiano yun Oo, na merong concept. authentic cuisine doon ng Saudi Arabia na yung chef galing sa kaharian ng Saudi. Hanapin mo na yan. Saliksikin mo na yan, Sergio. Dahil nakatikim na kami Naglilihitong doon. kasama natin. Baka makunan. Nako, magdilang anghel si Ma'am Cynthia. Nako. Anyway, Tignan ta. balik tayo dun sa unfeigned faith. Gusto ko lang i-review yung sinabi ni Pastor the last time na diniscuss din ito. Sabi ni Pastor na lahat ng kaalaman mo ay galing sa Bible which natutunan mo mula nung bata ka pa. Kaya masyadong na-develop si Timothy dahil talagang minold siya ng nanay at lola niya. Sabi nga ni Pastor, hindi na mention yung tatay eh. Malamang Oo. unbeliever yung tatay, di ba? Pero talagang ganun kahalaga yung role nating mga ina Yes. sa ating mga anak. At pag naging lola na tayo, ganun pa rin yung role, no, na maipasa. Maalala ko lang, medyo hindi na, ibang pananampalataya lang, pero naalala ko talaga yung lola ko, sinasama niya ako sa lahat ng activities niya noon. Buti na lang, na nakilala lang. ko, Panginoon. At hindi ako naging nakulong dun sa pananampalataya na yon. See how influential our grandparents and our parents are in our lives. So, bilang mga ina, huwag niyong langlangin ang inyong role dyan sa bahay. Dahil pwede kayong makadevelop ng next Timothy. 'Di ba? Hindi mo Tama. alam. Or next President of the Philippines. 'Di ba? Siguro Next nga, ma'am. Mayor ng Taguig. Opo, siguro nga ma'am, like for example, 'di ba, dati hindi ka naman ganun din ka-strong sa faith, tama po ba Yes. ma'am? Oo. Etong matindi niyan eh. Ano na lang kaya ang magiging tingin nila JJ, 'di ba? Kumbaga magkakaroon sila ng rason eh. Nakita niyo po 'yon mga kapatid. Ganito po 'yan ay bakit si Mami? Hindi naman Oo, ganoon. hindi naman ganun Magkakaroon ng confusion. Di ba? Oo. Yun po yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, mahalaga ang role po ninyo. Lalong-lalo na ang mga nanay, laging nasa bahay. Iyan. Correct. Di ba? Given the fact, kayo mga tatay, umaalis tayo, nag-work tayo, punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganyan. Si nanay dun. Correct. Pagdating ni anak, andun na agad. So, mas Yes. maraming time talaga na magkakaroon si nanay. Correct. Kaya nga, just imagine, kung yung naiwan ay walang yung unfeigned faith na yun, nako po. Yung influence na makukuha talaga, ay grabe. Ngayon Matindi nga, sir, talaga. Naramdaman ko na nga kasi 'di ba biglang nag-BSIT si Jeremiah. Nakita niyo po yun, ma'am. O, di ba? Malaking influensya. Yun ang sinasabi ko. Hindi ko based sinasabihan yun, sir. Yun ang matindi. Wala Because akong nakita sinabi niya doon. sa'yo, ma'am eh. Oo. Nakita niya yun na ngayon, yung kasigasigan mo sa gawain. Apo. Nakita niya yun yung sabi natin, na napakatindi na impluensya po ninyo mga nanay. Sige po, ma'am. Sige po. Tapos usually yung mga anak natin they usually outperform us. Lahat more than what we have done, more than improve version lagi. Mm-mm. Kung tama yung ating tinuro sa kanila. Yes. Kung mali, worst version Sila, din sila, 'di ba? So very careful tayo sa ating buhay bilang ina at bilang asawa. Ayan, alright. Maraming salamat. Ma'am, sige po, Ma'am Cynthia. Naalala ko tuloy dito si Lois at saka si Eunice sa nanay ko. Nakita ko rin siya noon. Very Wow. prayerful siya, pero may isa siyang regret. Lagi niyang sinasabi noon na sayang, nung makakilala siya sa Panginoon, malalaki na kami. Kumbaga sa puno, matitigas na, mahirap ng i-mold. Mm-mm. Kaya sinasabi ko sa mga anak ko, pero nakitahan ko talaga siya ng unfeigned faith niya. Pero yun yung sinasabi ko sa mga anak ko, dahil isang pagpapala na kayo nagmulat na sa tamang pananampalataya. At sana wala nang maging dahilan para umalis pa kayo o tumiwalag sa tamang pananampalataya. Lalo na't kayo mga babae na next generation, kayo ang makakasama ng magiging anak ninyo sa inyong tahanan. Na yun naman yung ginampanan ko rin sa mga anak ko. Kaya itong pag naririnig ko to at nababasa lagi, itong kay Timothy, from his lola at saka yung nanay niya, kung paano nagpahayag ng kanyang pananampalataya. Kaya naging matatag to si Timothy. Siguro wala siya nakita na pag-aalinlangan ng pananampalataya ng kanyang lola at kanyang nanay. Kasi may mga possibility na maging
mawala siya eh. Dahil yung tatay niya, hindi na bibigkas, di ba? Hindi man lang nababanggit dito. Kaya, di ba yung tatay niya isa yatang, ano yung sinabi ni Pastor? Ni Timothy? Greek. Hindi, basta ang believer siya. Oo. Kaya wag tayong makipagsapalaran sa buhay bilang mga kabataan babae ha, wag na kayo mag-experiment. Yun, tama. Idali na rin natin yan, yung mga kabataan babae. Kasi ang hirap na pagdating ng araw, yung meron kang paninimbangan na asawa na iba yung pananampalataya sa tamang pananampalataya nyo. Nako, actually ako, nasa status na ako na pag nag-asawa itong mga anak ko, talagang very consistent sa pag-pray ko sa mga anak ko na makatagpo ng mapapangasawa na godly man who will build a godly, fearing family. Wow. At, alam mo, kinukonsider ko na rin, paano kung halimbawa yung magiging beanan? Mas higit pa na yung Totoo, beanan. Oo, diba? Yung Yun. beanan, nasa tamang pananampalataya din. Kasi syempre magkakaroon ng apo. Malay mo kung saan bitbitin yung Yun. apo. Ay nako, napakalaking kanyan. Malaking confusion na may ibibigay sa mga magsusunod na henerasyon. Kaya patuloy natin. Talagang wala imposible sa Panginoon. Ay tayo pa, mga anak niya, hindi niya tayo pababayaan. Naalala ko tuloy si Pauline one time. Yung parang nagkakaroon ng usap-usapan na ganyan. Ay, ito si Pauline, ganyan. Parang something na ganyan. Na manggagaling kay Pastor, sabi ni Pauline, very strong siya. Sabi niya, nako, Mama, hindi ako pababayaan ni Pastor na ilagay lang kung kani-kanino. Laba ko ni Pastor. Kaya natutuwa ako sa kanya na alam niya rin na kung susunod siya. Yun lang eh. Yun yung nakita ko eh. Kung susunod talaga yung mga anak natin sa tama, ay wala na tayong alalahanin pagdating ng araw. Hindi ko akalain na maririnig ko yun sa kanya. Kasi maaring sabihin niya na, ano ba ito si Pastor, nakikialam, buhay ko. Pwede niya naman sabihin yun Pwede. Oo, di ba? Pero natutuwa ako na naandoon din yung kanyang tama rin pananampalataya na ibinigay ng Panginoon sa kanya, yung pastor natin na maggagabay sa atin. Yeah. Ayan. Tsaka na-appreciate ko yung mga topics na nilalatag ni Pastor. Yeah. Dahil usually, yung mga bata kahit lumaki sa Christian school at Yan. Christian church, Ayan. nagiging atheist pagdating ng college. Yun. Dahil hindi nila kayang i-defend ang faith nila. Yeah. Kaya natuwa ako nung kinikwento ni JJ sa akin. Sabi niya, mabuti na lang. In-encourage mo akong magbasa, manaliksik dahil marami akong natutunan, kaya kong i-defend yung faith ko. Tapos natutuwa siya sa subject niya ngayon, yung Israel in Review. Yeah. Sabi niya, pambihira, nakasabay ako dun sa mga portira. Nakasagot daw siya sa mga tanong dahil sa mga nabasa niya na mga information. So, na-realize ko na dapat yung seryoso tayo sa pakikinig dun sa mga lessons ni Pastor. Kasi totoo yan. pagka narinig mo yun ng maayos, tas sinulat mo, natandaan mo, kaya mong i-defend yung pananampalataya mo. Yeah. Na hindi lang sasabihin na, bakit ka nagsisimba dyan? Bakit ka may Diyos? Dahil na-experience mo mismo ang Diyos. Paano ka binago ng Diyos? Paano ka minold ng Panginoon? Na alam mong, ay hindi ako yun. Panginoon talaga yun. Kasi hindi ko kaya yun kung ako lang yun. Yan. So yung mga ganun na kaya mong i-defend ba? Kasi ang dami po ngayon, ang dami-dami ngayon na nagpapa-confuse sa ating mga anak. Even sa church, sa school, na siyempre pinapaaral, hindi naman lahat nasa Bible school yung mga anak natin, di ba? Kaya na-appreciate ko din yung Bible school lalo na buti na lang din nagka-interest ng mga bata mag-Bible school para talaga kahit saan sila makarating, Totoo yun. kaya nilang i-defend yung kanilang faith. Totoo, yung orientation natin, natuwa ako. Una ko munang nakita si JJ, matangkad eh. Sabi ko, tinapos ko muna yung first part. Tapos, syempre, dapat tahimik muna. Maya-maya na magkaroon ng pagkakataon. Si JJ ba talaga yun? Kinonfirm ko! Sabi niya, ma'am, si JJ yan. At ayun pa si Jeremiah. Wow! Yeah. At si Julien, susunod. Kaya sabi ko, ang galing-galing Wow. talaga ng Panginoon sa buhay ng aking kapartner. Talagang, oh. Inspire lang kami sa inyo. Ay, Grabe. grabe.
Nakakatuwa yung makita kong si Pastor, makita yung ganun. Si Pastor Yun. tuwa rin, di ba? Ibig sabihin, may bunga talaga yung mga ginagawa. Hindi sayang. Hindi Tama. sayang yung... Tama Tsaka ngayon, po may yun. nilulook forward na kami. Sir, every Tuesday, sabi pa ni Julian kanina, uy, may klase na naman tayo. Hindi na naman ako makaka-attend kasi buong araw na naman yung trabaho ko. Nag-online lang siya. Buti naman nakakalagay siya sa headset niya. Yun. Tapos nagte-take note na lang siya. Yung mga assignment nga po, siya pa yung nagpa-remind sa akin, may assignment ka na? Sabi ko, bawal mangupya. Bawal. Di pwede. Di ba yung kay Sir Lancel? One flesh na daw eh. One flesh na daw eh. One flesh! Iisa lang ang inyong goal. Yung assignment ko po, mali yung Lulusot pa ginawa eh. ko. Sabi ko, ang ganda-ganda. Alam, mali yung ginawa ko. Sabi ko, i-edit ko kasi sabi ni Pastor, pag hindi kayo mag-submit, huwag na kayong pumasok ha. In-edit ko. Ay, pambira, no? Oh, hindi ko rin, na-miss ko rin yung assignment na yun. Uy, assignment. Allah! Alam niyo po, talagang, tapos binasa ko yung assignment ni Brother Julian. Ang gandang pagkasulat. Sabi ko, pambira, seryoso to sa pagsasagot. Oh, totoo. Nahiya ako sa answer ko. Oo, diba? Sabi ni, nagising nga ako yung diwa ko sa katotohanan. Opo. Grabe na sabi ni Pastor, seryosohin niyo to. Ay, oo nga, dapat seryoso. Kanina ngayon, yung ID nakita ko, sabi ko, Dad, yung ID mo, sabi ko, alam na mag-ID ako, naka-uniforme ako. So, Ang nakakatuwa ganda, po oo. na Totoo yan, nasa totoo yan. Bible school. Parang ang gandang bonding Mm. sa isang family. Tapos nagde-discuss Ang saya-saya kayo. na yung- Opo. Si Jeremiah, Panginoon ang pinag-uusapan. Yes. opo, 10 o'clock na yung nauwi, di ba? Past 10, kasi nagliligpit pa yan sila dyan. Alam niyo, pagdating sa bahay, sir, mukhang i-review niya lahat yung lesson nila noong buong araw. Parang, Jeremiah, inaantok na ako. Gusto ko na sabihin sa kanya. Pero sige, makinig pa rin ako. Tapos Oo, tinatanong niya, oo. kino-compare niya, Mama, sa panahon niyo, ganito ba yung dinig? Sabi ko, hindi, magkaiba tayo ng teacher. Pero pareho lang yung idea. Iba lang yung ibang salansan. Kasi nauna yung ito na Yung discussion, pagkaka-enroll ni ganyan. Jeremiah, buong pamilya yan eh, nakataya Yun. ako. Ngayon, meron na naman inuutos sa akin, no? Kayo mga first year, ha? Namimiyasa na kayo yung sa mga akin, ha? classmate ni Jeremiah, humanda kayo sa merienda, ipiprepare ng nanay niya. Ganon, yun yung suporta niya sa anak niya. Kaya nakita rin yun ng mga anak niya eh. Kaya, Yung application ng Lois and Lois oo. and Oo. Unice sa buhay Oo. namin. Wala namang ang Unice namin nasa malayo, nasa Canada si Nanay eh. May iba din siyang mission doon. Ay, Yung oo, si mother Nanay, ni isa pa rin Brother yan. Julian ay sinisigurado niya na sabi niya sa akin, anak, sisiguraduhin ko lang na bago ako umuwi ng Pilipinas ay magkaroon ng matibay na pananampalataya itong dalawang batang Wow. ay yung nasa Canada. yun po Yun. yung mission ni Nanay doon. Wow, So, amen. praise God naman, yung mga bata talaga nagpipray. Although hindi sila nagsisimba sa Baptist Church, pero tinuturuan talaga sila ni Nanay sa Bible, nagba-Bible study sila. So, yun ang burden niya Yeah. bilang grandmother dun sa kasi dito naman wala siyang problema kasi nasa church naman na kami. Dalawa lang yung anak niya na may mga anak na may apo siya, doon ang tinututukan niya. So, sana sa mga lola na nanonood, Ayan. may burden din sana tayo Yeah, na totoo yan. ipasa yung ating faith sa ating mga apo at sa Yun. mga nanay sa ating mga anak. Oo, maging katulong ng iyong mga anak na babae o kaya yung manugang na babae. Yun. Kaya mahalaga po yan, mga kapatid. Maganda po yung mga pinag-uusapan po dito. Nakita nyo po yung mga pamilya po na ito na pag na-picture out ninyo sa loob ng tahanan ng pinag-uusapan, Diyos. Amen. Di ba? Bago matulog, Diyos ulit. Yan. Habang kumakain, alam nyo ba yung doctrine of ano? Mga ganyan-ganyan na yung usapan. Eh. oo. Alam mo ba yung sinabi ni Pastor na dapat ganito tayo sa gawain? Mga ganon. Ang sarap pakinggan, mga kapatid. Ang sarap, kumbaga, ma-picture out nung ganong klaseng pamilya na meron kayong isang pananampalataya na isa lang din yung pinag-uusapan ninyong Diyos. Kaya nga, malaking role talaga yung pagiging nanay at pagkakaroon ng genuine faith talaga. Yung unfeigned faith na tinutukoy po dito, na hindi basta-basta at parang yung tipong talagang totoong pananampalataya, na hindi mo lang pinapakita yung, pag nakaharap mo na yung mga anak mo, gento ka dapat. 'Di ba? Hindi ganoon yung tinutukoy eh. Yung pananampalataya po na ito. At talagang ipapakita mo, maide-demonstrate mo talaga. Pagdating ng problema, luluhod kayong lahat. Wow. Akalain mo po yun? Diba, ganun dapat eh. Hindi mo ipapakita mo talaga sa anak mo na, anak, ito, pray tayo.
may problema si daddy. Hindi man naniniwala si daddy sa Diyos natin, pero anak, pray tayo. Amen. Di ba? Ganun dapat eh. Anak, hindi man nag-church si daddy, alright? Pero anak, pray pa rin tayo. Ganun dapat. Iparinig mo doon sa tatay, no? Anak, ito, parinig mo talaga. Kahit hindi nyo siya kasama, kahit andun siya, nagmo-mobile legend siya, no? Kahit andun siya sa malayo. Alam niyo po, may mga tatay na ganyan, nag-ML pa rin. Oh, kahit ang hawak niya ay yung si Pula or San Pedro. kahit yun yung hinihimas-himas niya, pakita mo na nananalangin kayo. That's the unfeigned faith na sinasabi po natin. Na para makita ng tatay na yon na merong buhay na Diyos itong pinaglilingkuran nila. Amen. Diba? Kasi mahirap po natin maakay ang mga tatay na yan, mga kapatid. Kung ang pananampalataya natin ay weather lang din. Amen. Ako po nakita ko po yan sa buhay ng parents ko. Kasi Yeah. diba, kahit nung naghiwalay na yung nanay at tatay ko, inuulit-ulit lagi ng nanay Yeah, namin sa totoo amin po na yan. huwag niyong kamuhian ang inyong ama. Ay, talaga Totoo po po. yan. So, never kami nagkaroon ng grudges sa tatay Yun. namin. Dahil lagi inuulit ni mama yun sa amin na huwag kayong magalit sa tatay nyo. Parang, Parang hindi namin naintindihan noon, pero ngayon naintindihan ko na siya nung nasa TBL ako na grabe talaga yung patience ni mama noon at yung sakripisyo niya. And lalong-lalo na yung time na nagbagong buhay na si Papa, na siya mismo nakakilala sa Diyos. And sabi ko, wow, wala talagang imposible na pwedeng magbago yung buhay ng tao basta mag-decide ka talaga at take action to Yes. really know God and know Him more. Ayan, sabi ni Ma'am Joy. Ayan, no? Kaya Magbasa nga- tayo ng mga comments mo. Marami po Opo, mga nag-comments sabi kanina. ni Ma'am Joy. Isa-isahin po natin mamaya. Opo, sige po. Kaya nga po, Sir Con, kaya sinikap ko makapag-Bible school kasi pag nag-uusap ang mag-ama ko, ayoko namang nakatunganga na walang maisagot. Salamat sa Diyos. At Yun natapos ko talaga. Amen. Amen. Actually, sabi ko kanina, yung regarding kay Lois at saka kay Eunice, naisip ko kasi nakita ko si Ma'am Joy. Sabi ko, eto na yun eh. Meron na siyang second generation. Yes. Na yung mga preachers na yan, Opo, tatlo. opo. At Totoo saka po isang yan. pianist kay Jude. Kaya Kaya tuloy lang, Ma'am Joy. totoo po yan. Kaya maganda yan. Magandang patotoo po yun ni Ma'am Joy, di ba? Pwede naman eh. Pwede naman na ako hindi mag-Bible school. Ay, asawa ko, pastor, anak ko, nasa gawain. Pwede naman. Pero ang kagustuhan niya is mag-level up pa yung kanyang pagkakilala sa Diyos. Alam niya na yun. Alam niya na yun. Alam na ng anak niya na kahit anak, kahit hindi naman, kahit hindi ka na kahit hindi ka na mag-Bible school. Pero ang kagandahan nun is nile-level up niya at pinapakita niya sa kanyang anak na alin, eto anak, hindi ako nananatili sa ganitong klaseng pananampalataya lang. Gusto ko pang mas lalo pang kilalanin pa ang Diyos. Para pag nakita ng anak niya, akalain mo si nanay, pwede naman di mag-Bible school Pero nag-Bible school para mas lalo niya pang makita ang Diyos sa kanyang Yan. buhay. At saka kilala ko yan si Ma'am Joy. Masipag yan sa bahay. Pwede niya idahilan eh. Ako maglalaba, ako magluluto, akong lahat. Pero talaga nandoon pa rin. Yes. Pinariority niya yung kanyang magigain pa siya ng higit pang karunungan para sa kanyang paglago spiritually. Para Totoo sa, yan. ang kanya para sa kanyang mga anak din Opo, totoo po Hindi yan. para sa sarili. Hindi para sabihin na, ay, ako lang ang hindi naka-enrolled. Hindi. Para may alay niya yung sarili niya sa kanyang pamilya. Wow, sabi niya, 64 years old, na-graduate din. Wow! Wow! Praise the Lord. Praise the Lord po talaga, no? Okay, amen. Salamat sa Panginoon. Meron po dyan. Sige, habang, pwede bang pakibaba, Sir Rumier? Scroll down natin. Yung mga iba pa nag-comments, basahin po natin. Kasi magandang usapin po ito, mga kapatid. Some of them are sharing their experience patungkol po dito sa topic natin na ito na and then, sige pa. Meron pa, may mga kanina pa. May sinare din si Sir Joe kanina Oo, si Sir Joe na binabanggit kanina pagdating po doon sa kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na testimony ng nanay. Uy, grabe to, haba. Ito. Kay Ma'am Marie Chris, yan. Tama po yun, sir and ma'am. Lalo ngayon, super dami na pong impluensya na nakukuha sila. Totoo po yan. Lalo may mga gadgets, kaya sa experience po namin dito,
hindi na consistent ang mga nanay. Yun. Sa pagtuturo dahil sa kaagaw, hinahayaan na lang. Naku, nakakalungkot naman po yun. Kaya blessed tayo na may church at may program na nagre-remind lalo na sa atin na ma-enjoy ang pagtuturo sa ating mga anak. Totoo po yan. Kaya as a mother, i-check po talaga natin ang kanilang mga activities. That's true. And consistent po tayo sa pagtuturo sa kanila. Nakaka-encourage sila, Eunice and Lola ni Timothy. Prayerfully, magawa ko po ito by God's grace. Di man perfect, totoo po yun, di man perfect, but consistent. Wow! Great testimony, ma'am. Totoo po yung maganda po yung sasabi ni Ma'am Marie Chris na yung impluensya na nakukuha nila sa labas, tignan nyo po yung oras nila sa labas, di ba? Yung oras nila sa labas, ibilangin nyo po yung oras nila sa labas ng oras ninyo sa loob ng tahanan. Lalo na pag may pasok. Di ba? Ilang oras silang nasa labas at ilang oras din naman silang nasa loob ng tahanan, nasa poder mo. Kaya nga, kung meron ka pang waiver na pananampalataya at hindi ka pa magiging consistent pagdating doon sa salita ng Diyos na lagi mo silang tinitignan, naku po, yung 10 oras, yung 12 oras niyang nasa labas at yung 3 oras niya lang nasa loob ng tahanan mo. At ang pagdating mo doon, ikaw nanay, gento-gento ka pa. Wala na. Chuk. Alright, nakain na kayo? Sige, tulog na tayo. Wala na. Wala na. Wala na. Kaya nga pagdating ng binigay na 3 oras sa'yo ng Panginoon, i-google mo na yun, i-check mo na lahat. O, kamusta ka na anak? Nakapagbasa ka na ng Bible. Kahit paulit-ulit, huwag kang magsasawa. Huwag kang magsasawa. Para pag sinabi na ng anak mo na, para naman itong si nanay, lagi na lang itong paulit-ulit. Kahit gano'n na sabihin niya, as long as consistent ka sa ginagawa mo. Kasi pinapakilala mo at pinapakita mo na meron kang Diyos na dapat gumabay sa Kanya araw-araw. Tama po ba yun? Alright, sige po, dito po, mayroon pa. Sabi doon, Sir Cesar. Sir Cesar. Ayan, Ma'am Marnelly, sige po. It is not about the material things, but on how we teach our children to draw nigh unto God Yun, no? and nourish the Word of God on their minds. Totoo yan. That's the primary role of the mother. Amen po, Ma'am Cynthia. Totoo yan. Si Ma'am Not Cynthia, the material things, di ba? Akalain niyo po yun, hindi material na bagay ang ipapamana natin. No, meron nga tayo na mana, pero ang sabi ko nga po, pwede mo naman yun eh. Wala namang masama doon. Yun nga lagi po namin sila sabi. Walang masama na bigyan mo sila ng magandang bahay, pamana mo sa... Walang masama doon. Pero kung wala na doon yung Diyos, X na yun. Wala na, hindi na maganda yun. Alright? Sige po. Ito, yung comment ni Sir Jao. Yan, Proverbs sige po. 31, 23, and 28. Her husband is known in the gates Yun, when no? he sitteth among the elders of the land. Her children arise up and call her blessed. Her husband also, and he praiseth her. Clear passage in the Bible how a mother's testimony is very important for the Yeah. family. Totoo yan. Nakalain niyo po yung sasabi po sa Book of Proverbs po na yan. Di ba? Her children arise up and call her blessed. Oh. Her husband also, and he praiseth her. Akalain niyo po yun. Bakit nagkakaroon ng ganong klaseng impression yung anak at yung tatay? Because a good testimony of a mother. Alright? Sige po, tataas lang po tayo. Mayroon pa, may iba pang mga dyan eh. Basahin lang natin. Sa akin kasi yung mga nila eh. Mga comments nila. Sige po, taas pa po. Mayroon pa pong mga ibang nagbigay po dyan ng mga komento kanina. Parang may binigay si Ma'am Christy kanina. Oh, medyo mahaba-haba yun eh. Parang talambuhay yata naming... akyat. Taas. Oh, parang talambuhay yata namin ni Christy. Parang natatakot ako. Kinakabahan ako sa mga... Eto meron isa. wala from na, Christy. nawala. Nakita na ni Ma'am. A great responsibility Naku, ito, and kinakabahan challenge ako. po talaga na dapat sa ating sarili po talaga muna magsimula. Yun. I-experience ang Diyos na siyang ipapakilala natin sa ating mga anak. Mahirap nating maipakilala ang Diyos kung tayo mismo ay hindi po natin siya kilala. O, yun. Totoo yan. At na-experience personally, thank God for the testimony of Lois and Eunice. Yes, Meron wow, tayong great. pattern eh. Wow, ang dami mo nagpa-participate dito ha. Salamat po sa Panginoon. Thank you for your testimonies. Thank you for your mga
comments, mga alam nyo mga base experience to sa buhay nila mga kapatid, na talagang pinakita nila ang Diyos sa kanilang pong mga sa kanilang pong pamilya, no? Kaya yan po yung pinag-uusapan po namin dito. Dinala po natin doon sa usapin po nila Ma'am Sheila last time. Great testimony, tama po ba ni Ma'am Sheila para po sa kanyang pamilya, 'di ba? Kumbaga yung kanyang husband ay hindi man ganoon kinikilala ang kanyang Diyos, pero hindi niya po sinasabayan. 'Di ba? May karapatan, kumbaga. Pero unti-unti na nakakakilala Opo, sa Diyos totoo ang po yun. asawa niya, sir. Lalo na po I think nag-preach si pastor doon nung may namatay. Nung wake nung kapatid ni Ma'am Sheila. Ni Ma'am Sheila, oo. Personal na. Opo, at talagang nakikita ko po at talagang sumabay po sa panalangin din po kahit yung ating yung asawa ni Doc Sheila during that time. So, tatrabaho talaga ang Diyos. As long as ipapakita mo lang yung talagang unfeigned faith mo. Yun. No? Yun talaga That's the bottom line of this topic talaga Yung mapakita natin yung unfeigned faith natin. Bilang mga magulang. No? Kapag hindi kasi nakita yon, lalaruin lang din ng ating mga anak ang pananampalataya nila. Amen. Sooner or later, pag sinaniyaya mo na sa church, si nanay naman, di naman nag-church Di ba? Wala naman, di naman nakikita. Si nanay, hindi naman din nagpe-pray si nanay, hindi naman. Kaya tayo bilang magulang, ang hirap din natin magsita. Amen. Di ba? Kung tayo mismo ay hindi nakikitaan ng ganong klase, lalo na, sabihin natin na, uy, join ka sa ministry. Ikaw nga wala sa ministry. Amen. Paano pag sinagot ka ng anak mo na, ikaw nga na, wala ka sa ministry. Hindi mo pwedeng sagutin niya na, kasi anak, nagtatrabaho. Wala. Hindi mo pwedeng sagutin ng ganun yun. So magkakaroon na rin siya ng rason na, kasi paglaki niya, yun yung mamamana niya, na kasi may trabaho ako, hindi na ako mag-i-involve sa ministry. Kasi nakalakihan niya po yun. Nakita niyo po yung napasan yung henerasyon na parang wala lang sa una kasi nga, it may seemingly right. Yes. Di ba? Yan ang sinasabi ng Biblia akala nung anak, tama nga naman. Nasa trabaho, kaya siya wala sa ministry. Ngayon, nakaugalian, nakasanayan, lumaki na yung anak mo, nagkaroon na ng asawa, nagkaroon na rin ng anak. O ngayon, meron na rin siyang church. Nandito pa rin siya sa church. Ngayon, hindi siya nag-i-involve because nakita niya sa nanay niya na alin? Okay lang na nasa trabaho kasi nga, nag-church naman. Nakita niyo, okay lang na walang ministry kasi nga, merong trabaho. Nakita niyo po kung gaano katindi yung pwede nating ma-influence sa ating mga anak. Kung ganun klaseng pananampalataya, yung maibibigay po natin sa ating mga anak. Kaya naku mga kapatid, magandang usapin ito. Magandang usapin. Magandang usapin ito nasasabay sa tema ng ating simbahan. That I may know Him. Magkakaroon ka nitong unfeigned faith na ito if you know God more. Yeah. Tsaka sabi ni Ma'am Sheila noon, grabe ang kanyang joy in serving her husband. Wow. Amen. Doon talaga kami napatulala. Kasi talagang serbisyong totoo. Wow. At masaya siya sa ginagawa niya. Yun ang kagandahan Kaya nun. doon nakita rin nung asawa niya yung kanyang pananampalataya na kahit ano pang gawin ng asawa niya sa kanya, it doesn't matter. I'm happy serving you. Wow. Yun yun. Pero mo, from yung paghihilamos na lang ng katawan, pag-alis ng sapatos, ng pantalon, nasasabihan daw siya na martyr. Pero hindi kasi pag martyr ka, maaaring hindi ka masaya. Pero she loves what she is doing. Yun yung Yun. sinabi niya Talagang Wow. totoo. Amen. Kapag totoo yung paggawa mo, mahal mo yung ginagawa mo, walang pagod, walang Yeah. gripings. Totoo Kaya yan. nga nung nakaraan, after church, nung Sunday, hinilot ko yung paa ni Sir Julian. Sabi pa niya sa akin, Wow. bakit? Sabi ko, nahiya ako kay Ma'am Sheila. Sabi ko, wala sa katiting yung ginagawa niya sa ginawa ko. Sabi ko, huwag ka na magreklamo. Oo, tuwang-tuwa siya sa pagyawasahe ko. Sabi niya, ayos talaga yung TBL. Totoo yan.
baka In-apply mag-launch ko siya agad dito. eh. Apply agad. Totoo yan. That's the program. That's the essence of the program, mga kapatid. Kaya tayo may ganito, tuturuan tayo, and then apply. Kasi sayang naman. Sayang naman yung tawanan namin dito, yung mga pinag-aanuhan namin dito, mga kapatid. Yung Sayang- kapa natin bago kapa- magsimula. Bago magsimula, di ba? Akala ninyo parang ganito-ganto lang to. Pero bago kami nagsimula, anong pinag-uusapan namin? Sayang naman to. Dahil wala tayong script, sir. Yeah, oo. Talaga. Tama, totoo yan. Yun nga sinasabi ni Sir Joe lagi, scriptural tayo. Walang script. Yun. Kaya i-apply nyo po itong mga natututunan namin. Magkaroon tayo ng tinatawag nating unfeigned faith. Pero magkakaroon lang tayo niyan, mga kapatid, kapag lalo pa natin siyang kikilalanin ng lubusan. That I may know Him. Kaya nga nandun tayo eh. Great time. Great theme for this year. No? Nasa kalahating, na tayo, ng taon. Lagpas na, July na. Magtatapos na yung July. Gaano mo nakakilala ngayon ang Diyos? 'Di ba? Bilang isang nanay, gaano mo na ngayon kakilala ang Diyos? Dito sa topic natin na ito, 'di ba? So ngayon i-demonstrate mo, ipakita mo, ay strong. Huwag mong sasabayan ang iyong asawang mainitin ng ulo. Huwag mong sasabayan 'yan. Huwag mong sasabayan, no? Mas lalo mong ipakita na meron kang Diyos na buhay. No? Although siya ay unbeliever, kung kahit man lang, nananampalataya, pero mainitin pa rin ulo, wag mo pa rin sasabayan, bilang nanay, alright, ipakita mo pa rin na meron tayong Diyos. Alright? So, mahaba na ang ating usapin, mga kapatid. At tamang-tama lang sa ating oras. At alam ko naman ay marami po na bless ngayong oras po nito. Tama po ba? So, I hope na kayo po ay nag-enjoy at natuto dito sa ating programa. Tulad nga ng sinasabi natin, ay laging i-apply ninyo ang natututunan nyo po dito. Alright? Hindi man tayo perfect. Sabi nga ni Ma'am, pero maging consistent tayo sa pag-apply natin ng salita ng Diyos sa ating buhay. Alright, bago tayo magtapos, baka gusto mo nang, may gusto mo na sabihin ang sila Ma'am Marnel and also Ma'am Cynthia. Ma'am Cynthia muna, Ma'am Cynthia. Opo, totoo yung sinabi na last word ni Sir Conrad, yung consistency ng ginagawa natin. Maaring darating yung time na napapagod ka na o sabihin mo na, naku, nasa edad na ako para magpahinga sa iyo na lang yung mga anak. Minsan, hindi, honestly, ako ganoon. Sabi ko, naku, tama na. Kumbaga, confident na ako na hindi na ako mawawala sa pananampalataya. Sabi ko, wag na, tama na muna yung ibang ministry ko. Pero hindi, ang tinitignan ko talaga yung mga anak ko na nakatingin sa akin. Yun Amen, yung, amen. Yun yung nagmo-motivate sa akin na lalo pang mag-move on sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, walang walang retirement. Yan ang laging sinasabi nating mahal na pastor. Kahit siguro, niisip ko nga sabi ko, paano kaya pagtanda ko na yung Sunday school teacher pa rin ako, na yung mga bata ko kulit-kulit, tas may dala akong baston. Oo. Tapos si Simeon, kinuha yung baston mo. Ma'am Cynthia, Hindi, malaki na yan. Ay, malaki na pala yan. Oo, siguro. Baka preacher na niya. Yung mga anak na ni Simeon. Ayan, oo. Ay, nako. grabe. Sunday Ma'am school Cynthia, teacher pa kunin rin mo. ako. Lala na. Pwede na silang mag-reunion. Hindi, naisip ko talaga yan. Paano kaya, hanggang kailan kaya ako gagamitin ng Panginoon sa mga gawain ito? Amen. Ready ako, basta't ang panalangin ko lang, kalusugan, kalakasan ng katawan, at maayos na puso sa paglilingkod sa Kanya. Kasi yung tinawag dito na unfeigned faith nung lola at yung nanay ni Timothy, yun yung nakita niya. Kaya sana yan din, makita pa rin niya ng mga susunod na generation. Magiging apo natin. Totoo yan, totoo Kaya yan. po mga mother dyan, lalo na yung mga lola, Ma'am Joy, patuloy lamang tayo dahil yan yung kayamanang walang makakakuha. Ito nga Yun. pala, yung Matthew 6:20, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Talaga, totoo yan yan. yung panindigan natin, yung pananampalataya natin na na hindi kakalawangin, na hindi mananakaw sa atin, at ipapamana natin yan hanggang sa susunod na henerasyon natin. Amen, amen. Maraming salamat, Ma'am Cynthia. Sige po, Ma'am Marnelly. Yun lang, i-review ko ulit yung sinabi ni Pastor Hill. Sinabi niya na hindi pa huli ang lahat. Para impluwensyahan at ipasa ang inyong pananampalataya sa inyong mga anak.
At tinanong niya rin, is your reputation connected to your faith? Or yung faith mo na ba mismo ang reputasyon mo? So, yun ang ipapasa mo sa iyong anak at sa iyong apo. Huwag po tayong manghinayang sa mga oras na binibigay natin sa ating mga anak at sa ating mga apo. At huwag po nating isipin na huli na ang lahat. Dahil habang buhay ka pa, may magagawa ka pa. At gawin mo na ang tama sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tunay na pananampalataya. Yun ang unfeigned faith na katulad ni Timothy na nakuha niya kay Lois at kay Eunice. So hanggang sa muli po, dito pa rin tayo sa The Baptist Lunch Tuesday edition. See you next week! Alright. Maraming salamat. Kaya napahalagang usapin po nito. Sabi nga ni Ma'am Joy, nice topic po. Ayan. So mga susundan pa po ito ng mga ilang mga Tuesday pa po dito. No? Kaya salamat po sa Panginoon. At totoo po yung sinasabi po nila. Wag kayong susuko mga kapatid. Wag niyo sabihin na end na. Ito, alam niyo po ba mga mothers, minsan, pag nakita na nila na malaki na yung anak nila, tapos na ako. Okay na to. Settled na to. Di ko na. No. Hanggat nandyan pa rin sila sa'yo, talagang pursigihin mo. Talagang Hanggang punuin mo. buhay tayo. Hanggang buhay ka. Oo, ang salita ng Diyos, wala pong pinipili yan na edad. No? Kaya habang nandyan pa, habang kaya mo pang impluwensyahan mo na. Nang tama. Nang tama. Okay? Yan po yung dapat po natin makita. Huwag po kayo magpapaloko sa dyablo na malaki na yan. Tayaan mo na yan. Nako, dyan na bubutasan ng dyablo yan. Alright? So maraming salamat mga kapatid for being with us. Thank you so much sa lahat po na nagsubaybay, lahat po na nag-comment, nag-participate sa ating comment section box. Malaking blessing po kayo sa programa pong ito. At Sir RG, balik ka na. Sir, teka, maisingit ko. Sige ba? Paano kaya 20 years from now, 80 years old na ako, nandito pa rin kaya ako sa Baptist Land? Hello? Nandito pa rin yan. Nandito Mga pa rin tayo. mothers, kamusta na kayo? Hindi. Oh. Susunod na yan. Yung mga, ayan na, nandyan na si Trisha. Yun ang isasabi natin, unfeigned faith na. O, di ba? Sila, Host na sila yan. ano naman, sila JJ naman din nandito. From, ang tawag nito, from Staying Alive. O, di ba? Dito na rin sila. Sila na yun eh. Sila na yun. Tama yun. Sila na yung susunod dito, mga kapatid. Kaya... Geges na lang tayo dito. Matagal na Mga namin ano. pinag-uusapan O, to. dati dyan ako nakaupo. Thank you, Sir Saya. Con, for Alright. joining Thank you, us. thank you Thank po. you, Sir Nakakatuwa po Con. itong Napakasayang ating- usapin po nito. Kaya mga kapatid, siguro si Sir RG, tutuloy niyo na lang ito. Itong magandang talakayin po nito. Okay, so again, maraming salamat. At palagyan po namin sinasabi po dito, to God be the glory. Salamat po. Bye! See you next Tuesday!